Mars! Sa wakas, nandito na tayo sa Isabela. Usal ni Kay na makababa na sila ng bus. Akin na yung bag mo, Mars. Okay lang, Mars. Ako na magdadala nito. Tugon ni Fatima. Hindi, ako na. Alam ko mabigat yan. Giit nito. Hindi na lamang si Fatima pumalag pa dahil tagang mapilit ng kaibigan niya. Pagkatapos pumara sila ng tricycle at sinabi ni Kay sa mamang driver na doon sila ibaba sa De Silva apartment. Tinawagan na to kanina ng kanyang kaibigan upang kumuha ng unit na mauupahan, kaya dediretso na lamang sila doon. Buti na lang at naisipan nitong tumawag muna sa may-ari ng apartment at nakapag-reserve sila ng isang unit. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na sila sa nasabing apartment. Agad silang nag-doorbell sa malaking gate ng building. Mayat-maya'y pinagbuksan sila ng ginang nasa tingin niya. Ito yung babaeng nakausap ni Kay sa cellphone kanina. Good morning po. Ako po yung tumawag kanina. My name is Kay Landero. Paniwalang sabi ng kanyang kaibigan. Okay po. Nasa second floor po ang room niyo, ma'am. Bali po, ma'am, 1 month deposit, 2 months advance po. Sabi nito. Dumukot naman agad si Fatima ng pera at ibinigay ito sa babae. Ngumiti naman to sa kanila, saka ibinigay ang susi na may nakalagay, Unit 304. Dahil nga sa kalawang palapag lang naman ang kanilang unit, hindi na sila sumakay pa ng elevator at doon na lamang sila dumaan sa may hagdanan. Wow! Ang ganda, Mars! Bulalas ni Kay na makapasok na sila sa loob ng apartment. Inilibot ni Fatima ang kanyang mga mata sa buong paligid. Sa tingin niya, mas malaki pa tong apartment kaysa dun sa inuupahan nila sa Maynila. Maayos at kumpleto ang mga kagamitan sa loob. Katamtaman ang laki na sala, may 2 kwarto, isang comfort room at kusina. Kaya pala mahal ang singil sa kanila. Pero hindi naman masyadong kamahalan, katulad ng mga paupahan sa Maynila. Pumasok na siya sa kwarto at si Kay naman sa kabila. Air condition ang 2 kwarto at maayos ang bed cover. Unan at kumot pati na rin ang mga nakakabit na kortina sa bintana. Kaya alam niyang magiging komportable siya sa bago niyang tirahan. Nagpalit muna siya ng damit bago inilipat ang mga gamit niya sa closet. Pagkatapos sumalampak siya sa higaan habang nakatutok ang kanyang mga mata sa kisame. Bigla na namang sumagi sa isip niya si Hendrix. Naisip niya, siguro kung kasama pa niya to ngayon, mas magiging masaya sana sila magiging anak nila. Bigla na namang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit napakurap-kurap siya nang biglang pumasok si Kay. Ayaw pa naman itong makita siyang umiiyak. Oh, nag-i-emote ka na naman dyan oh. Tanong nito, saka to humiga sa tabi niya. Mars, wala ka ba talagang balak na sabihin sa pamilya mong tungkol dito? May karapatan naman silang malaman ang kalagayan mo, Mars. Huwag kang matakot na harapin sila. I'm sure, maintindihan ka naman ng mga yon. Dahil pamilya mo naman sila. Wika ni Kay. Ewan ko, Mars. Naguguluhan pa ako sa ngayon. Siguro sasabihin ko rin paghanda na ako. Tugon niya. Nagugutom ka na ba, Mars? Tara, baba tayo at maghanap ng mapagkakainan natin. Total naman at malapit na mag-6 ng gabi. Tinanguhan lang ni Fatima ang kanyang kaibigan dahil nararamdaman na rin niya ang pangalam ng kanyang sikmura. Naglakad-lakad lang sila habang naghahanap ng karinderya. Ngunit minadaanan silang nagbebenta ng siomai at fishball at nagkatinginan silang dalawa. Sabay silang napahagik-hik dahil magkapareho ang naisip nila. Matagal na rin siyang hindi nakakakain ng mga street foods kaya mas lalo siyang nagugutom. Matagal na akong hindi nakakain ng ganito, Mars, kaya nakakamiss talaga. Wika ni Kay. Hindi pa rin matigil-tigil ang kadaldala nito kahit punong-puno ang bibig nito ng pagkain. Busog na ako, Mars, kaya bumalik na tayo ng apartment at inaantok na ako. Wika niya. Saglit lang, Mars, at kakain pa ako. Tugon ni Kay at kumuha na naman ng isang siomai. Last na yan, ha? At nang akmang kukuha na naman ulit to ng isa pa, ay agad na niyang hinila ang kamay nito. Tama na yan, Mars. Hindi ka pa ba nabubusog? Siguro madami na yung alaga mo sa tiyan. At sabay silang nagkatawanan
habang naglalakad pabalik sa kanilang inuupahang apartment. Kahit naman papano sumaya si Fatima, kahit konti, dahil kasama niya si Kay at kung wala to, siguro palagi siya nagbumukmok sa kwarto. Okay ka lang ba talaga, Mars? Nag-aalalang tanong ng kaibigan niya na makarating na sila sa loob ng apartment. Oo Mars, okay lang ako. Wala naman akong choice, di ba? Kailangan ko maging matatag para sana sa anak ko. Seryoso niyang sabi. Basta Mars, matulog ka na at iwasan mag-isip ng kung ano-ano ha. Bilin sa kanya ni Kay pagkatapos lumabas na to ng kwarto. Na mag-isa na lamang siya, humiga si Fatima sa malambot na kama habang ang mga matay nakatingin sa kisame. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kahungkagan sa kanyang puso. Inaamin niyang sobra niyang namimiss si Hendrix. Ngunit wala na taga siya magagawa pa dahil ikakasal na to bukas kay Jewel. Kinuha niyang kanyang cellphone dahil nais niya tong tawagan. Gusto niyang marinig ang boses ng lalaki. Sa huling pagkakataong malaya pa to. Ngunit nanlumo siya nang hindi niya makontak ang numero nito. Nakailang dial na siya at palaging unattended lang ang kanyang naririnig. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Iniisip niya, baka pinatay nito ang cellphone para walang disturbo. O di kaya'y maaga itong natutulog dahil kasal nito bukas. Muli na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Napaka-emosyonal talaga niya pagdating kay Hendrix. Bumangon siya dahil pakiramdam niya parang hindi siya makahinga. Hinaplos niya ang kanyang tiyan dahil tanging baby na lang niyang napagpapagaan ng kanyang kalooban at nagbigay sa kanya ng inspirasyon para magpatuloy sa mabuhay. Anak, pasensya na at masyadong emosyonal si Mami ha. Namimiss ko lang kasi yung daddy mo eh. Sana nandito siya kasama natin anak. Pero nakakalungkot lang talaga dahil ikakasal na siya sa ibang babae. At tulad ko, daladala din niyang kapatid mo sa kanyang sinapupunan. Wika niya habang patuloy sa paghaplos sa kanyang tiyan. Impit lang ang kanyang paghigbi dahil ayaw niyang marinig na naman siya ni Kay. Alam niya kung gaano ito nag-aalala sa kanya. Sinakripisyo na nga nitong trabaho sa Maynila para lang samahan siya. Kaya hanggat maaari, ayaw na niyang makita pa siya nitong umiiyak. Sinikap niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya maiwasang magtanong kung ano ba talagang kapalaran naghihintay sa kanila ng anak niya. Paano niya to mabibigyan ng isang buo at masayang pamilya kung ang lalaking mahal niya ay ikakasal na bukas sa iba? Hindi ko ma-imagine ang reaksyon ng mami mo, Hendrix, kapag nalaman niyang umalis ka ngayon. Pagbubukas ng usapan ni Zaza habang binabaybay nila ang daan papuntang Isabela. Hindi si Hendrix umimik. Nakafocus lang ang mga mata niya sa pagmamaneho ng sasakyan. Kung noon, ikaw ang iniwan ni Jewel. Kung kailan malapit ang kasal niyo, ngayon ikaw naman ang iwan. At ang masaklap pa, bukas ng kasal. Hindi ko ma-picture out ang mukha ng bruhang babaeng yon kapag nalaman niyang nilayasan mo siya. Well, tintik lang naman ang walang ganti. Nang uuyam na sambit ni Zaza at bahagya pang itinaas nitong isang kilay. Hindi naman ako gumanti, Zaza. Siya naman tong nang-blackmail sa akin. She will suffer the dose of her own medicine. Now alam ko na kung bakit gano'n na lang pagpupursige niyang pikutin ako. Aniya. Bakit Hendrix? Ano palang dahilan? Bukod sa gusto niyang ipaangkin sa'yo ang batang dinadala niya? Sinabi sa akin ni Ate Jenny na pulubog ng negosyo nila at baon na sila sa utang. Wika niya. Oh, ganun ba? Maluho kasi taga yung mami niya? Hendrix, at ang daddy naman niya nalulong sa sugal tapos ng bababae pa. Pero wala akong kaidiyan na pabagsak na palang negosyo nila. Hindi rin naman kasi kami nagkakausap na Ate Jenny eh. Hay nako, wag na nga natin pag-usapan yung bruhang yon. Iniba ni Zaza ang usapan at nagkwentuhan sila tungkol sa mga kalokohan nila noong araw at mga karanasan nila noong mga bata pa sila. Kaya hindi nila maiwasang magtawanan habang pinabalik-balikan nila ang mga yon. Kahit papano,
Nakalimutan niyang lahat ng gumugulo sa kanyang isipan. Buti na lang at sumama si Zaza sa kanya. Para naman, at least nakakausap siya. Hendrix, ako naman na magdadrive. Baka nangangawit na yung mga kamay mo. Untag nito. Okay lang, Za. Sanay naman ako sa mahabang biyahe. Baka inaanto ka, matulog ka muna. No, mas mabuti may nakakausap ka para hindi ka maboard. Bigla si Hendrix na tatahimik. Sumagi kasi sa isipan niya si Fatima. How could she ever forget her when she occupied the major thoughts in his mind? Napabuntong hininga siya na malalim. Hendrix, naiisip mo pa rin ba si Fatima? Tanong sa kanya na kaibigan. Bakit hindi mo kasi ipaglaban ng damdamin mo para sa kanya, Hendrix? I'm sure mahal ka naman ni Fatima eh. Siguro minahal niya ako, Za. Pero hindi katulad ng pagmamahal niya sa kapatid ko. Hanggang ngayon sa Eric pa rin na matimbang sa puso niya. Malungkot niyang sabi. Kailangan ko nalang tanggapin na wala taga akong swerte sa pag-ibig. Just don't lose hope, Hendrix. Balang araw, makakatagpo ka rin ng babaeng para sa'yo. Wika niya kanyang kaibigan. Tumango na lamang si Hendrix at pilit na iwinawaksi sa kanyang isipan si Fatima. Masaya na to sa piling na kanyang kapatid, kaya kailangan na rin niya mag-move on. Muli na naman siyang bumuntong hininga na malalim dahil madali lang naman tagang sabihin na kailangan na niyang lumimot, pero napakahirap talagang gawin. Napatingin siya sa kanyang relo at malapit na maghahating gabi. Tiningnan niya sa passenger seat ang kanyang kaibigan at nakatulog pala to. Naawa nga siya dahil hindi to makahinga na maayos. Pero sa isip niya, 1 oras lang naman ang biyahe nila at makakarating na sila ng Isabela. Sabi ni Zaza sa kanya, doon daw sila dumiretso sa private resort nito sa Cauayan City. Hindi pa naman nila kabisado ang lugar kasi first time pa niya. Ngunit may roadmap naman siya kaya sigurado matutuntun din niya ang tamang ruta. Pagkaraan niya mahigit 1 oras, nakarating na rin sila sa may Cauayan City, Isabela. Agad namang tumunog ang alarm sa cellphone ni Zaza, kaya nagising to. Napakurap-kurap to habang nag-uunat ang braso, saka pinatay ang alarm. Nandito na pala tayo sa Isabela, Hendrix. Ilang minuto na lang at makakarating na tayo sa rest house. Sambit ni Zaza. Tumango lang sa Hendrix at patuloy na itinuon ng paningin sa daan. Wala naman siyang ibang makita sa paligid, kundi ang mga nag-ilawang mga poste at lights mula sa mga malalaking establishmento at ilang mga sasakyang nakakasalubong niya sa daan. Oh, ito na yun, Hendrix. Saglit lang, bubuisi na tayo. Mga caretaker lang namin ang narito, Hendrix. At nagpasabi na ako kanina na darating tayo. Wika sa kanya ni Zaza. Maya-maya may nagbukas ang gate, kaya ipinasok niya ang kotse sa loob. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, ay ramdam na niya kaagad ang kakaibang simoy ng hangin. Malayong malayo to sa hangin kanyang nakasanayan sa Maynila. Tunay ngang napakasarap panirahan sa probinsya. At kung wala lang siyang trabaho sa Maynila, mas gugustuhin niyang tumira na lang sa Batangas, sa probinsya na kanyang kinalakihan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Marami nag-iilawang mga lampus kaya kitang-kita niya kung gaano kaganda ang rest house. May malaking swimming pool at sa gitna nito'y isang fountain na may ilaw. May isang inukit na marmol na figura na nag-iba ang kulay kapag natatamaan ng ilaw mula sa fountain. Ang ganda dito, Za. It's the best place of relaxation. Buong paghangang sambit ni Hendrix. Ngumiti lang sa kanya ang kaibigan habang ang mga mata nito'y nakatuon sa 2 taong sumalubong sa kanila. Magandang gabi po sa inyo, Tata Tomas, Nana Juana. Ay, magandang umaga pala. Narinig niyang bati ni Zaza. Ipinakilala siya nito sa kanilang caretaker at buong galang naman siyang bumati sa mga to. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am, sir. Nakahanda na po ang kwarto nyo at ang guest room. Sabi ni Aling Juana. Ang gwapo naman po ng nobyo nyo, ma'am. Dagdag pang sabi nito habang nakangiting tumingin sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa ni Zaza at nagkatawanan. Naintindahan naman niya kung bakit napagkamala siyang boyfriend nito.
Hindi rin naman kasi siya kilala ng mga caretaker. Kasi first time pa niyang mapadpad sa rest house ng kaibigan. Hindi ko po boyfriend si Hendrix. Parang kapatid ko na po to eh. Nakangiting tugon na kanyang kaibigan. Parang napahiya naman ang katulong at nag-apologize to. Pagkatapos, kinuha ni Mang Tomas ang bag niya at iginiya sila ng mga to papasok ng bahay. Pagpasok nila sa loob, namangha si Hendrix sa ganda ng rest house. Hindi naman to gaano kalakihan dahil single story lang to. Ngunit maayos ang kagamitan at maaliwalas tingnan. "This place is really amazing, Za." Sabi na naman niya. "Thank you, Hendrix. O siya, ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Malapit na mag-2:00 ng umaga. Alam kong pagod ka sa biyahe." Sabi ni Zaza. "Feel at home, Hendrix?" Sabi nito nang makarating na sila sa guest room. "Thank you, Za." Sagot niya. Na mag-isa na lamang siya, agad niya kinuha ang towel at pumasok ng banyo. He took a quick hot shower dahil pakiramdam niya ang lagkit-lagkit na niya. Makaraan ng ilang minuto, lumabas na siya ng banyo at nagbihis. May hair blower naman sa ibabaw ng drawer, kaya kinuha niya to upang patuyuin ang kanyang buhok. Nagising si Hendrix ng 12:00 ng tanghali. Mabuti na lang at nakatulog siya kahit papano. Bigla niyang naalalang kasalang nangyari sana kanina kung hindi pa niya nalaman ang totoo. Alam niyang galit na galit ngayon ang mami ni Hendrix dahil hindi siya sumipot sa kasal. At hindi lang ang mami niya, kundi ang pamilya ni Jewel. Dahil isang malaking kahihiyan sa party nila ang hindi niya pagsipot sa kasal. Sa isip niya, siguro ngayon, nag-iiskandalo na ang babae at ibinalita na sa lahat ang mga maling akusasyon nito sa kanya. Hindi naman siya natatakot dahil alam niyang ipagtatanggol siya ng kanyang kaibigang abogado. Nasa ganun siyang pag-iisip nang kumatok sa pintuan si Zaza. "Hendrix, gising ka na ba? Maaari ba akong pumasok?" Tawag sa kanya na kaibigan. "Yaza, come in. Nakatulog ka ba na maayos, Hendrix?" Tanong nito. Tumango lang siya at bahagyang umiti. Alam mo bang tumawag sa akin ng mami mo? Galit na galit. Hinahanap ka kasi hindi ka raw siya makontak. Wika ng kanyang kaibigan. Pero syempre, hindi ko sinabi sa kanya na magkasama tayo ngayon, Hendrix. Anong balak mo ngayon? Hindi mo ba kakausapin ng mami mo? Siguro naman, maunawaan ka nun. Anak ka niya eh. Pangungumbinsi nito. Umiling siya. Napaka-imposibleng maunawaan siya ng kanyang ina. Ni minsan, hindi nito inaalala ang kanyang nararamdaman. Wala tong pakaalam sa kanya kahit pa nasasaktan siya. Kaya useless naman kung kakausapin niya to, kayong hindi pa rin naman to makikinig sa kanya. Nakapangulong baba si Fatima sa ibabaw ng malambot na kama sa apartment na kanilang tinutuluyan ni Kay. Maaga siyang nagising dahil bigla namang sumagi sa isipan niyang pagpapakasal ni Hendrix kay Jewel. Hindi man niya alam ang oras ng kasal dahil ayaw na niyang alamin pa yon. Basta't ngayong araw na to, tuluyan nang mawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. Inaamin niyang sa kaibuturan ng kanyang puso, lihim siyang umaasa na sana hindi matutuloy ang kasal ng dalawa at siya ang piliin ng lalaki. Ngunit sabihin man ng kanyang utak, ipagpaubayan na lamang niya si Hendrix sa babaeng mahal nito. Muli siyang nahiga at pilit na ipinikit ng kanyang mga mata. Kung maaari nga lang matulog siya buong araw upang makalimutan niya saglit ang kalungkutang kanyang nararamdaman. Ngunit kahit anong pilit niya makatulog ulit, ayaw na taga siyang dalawin ng antok. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina upang magtimpla ng gatas. Inubos ang sangswak na Bear Brand at ibinuhos doon sa isang basong may mainit na tubig. Pagkatapos niyang uminom, gumalik na kaagad siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya kanyang cellphone at sinimulang i-dial ang numero ni Hendrix. Ngunit muli na naman niyang nalungkot nang hindi pa rin siya makontak. Sa isip niya, baka nagpalit na to ng number para hindi na to makontak pa. Ibig sabihin pala, tuluyan na siyang nakalimutan ng lalaki. Hendrix. Humihikbing usal ni Fatima sa kanyang sarili.
Ngunit agad naman siyang nagpunas na marinig niya ang naghihinang katok sa pintuan. Mars, gising ka na ba? Tawag sa kanya ni Kay. Tumayo siya at agad na pinagbuksan ng pinto ang kanyang kaibigan. Mars, umiiyak ka na naman ba? Narinig kita kanina doon sa kusina eh. Nag-aalalang wika nito, saka umupo to sa tabi niya sa gilid ng kama. Naisip ko lang si Hendrix, Mars. Ikakasal siya ngayon. Tama na Mars, baka magkasakit ka na niyan. Sabi ni Kay. Habang patuloy ito sa pag-apuhap sa kanyang likod. Ngunit naramdaman niyang parang natigilan si Kay at nakatingin to sa isang bagay na nakasuot sa kanyang leeg. Mars, ngayon ko lang ito napansin na. Bigay ba ito na Hendrix sa'yo? Curious na tanong na kanyang kaibigan. Habang nakatitig to sa kwintas sa suot niya, tumango lang si Fatima at sinabing birthday gift to ni Hendrix sa kanya. Maganda siya Mars, kaya lang bakit hugis kalahating puso ang pendant? Nasa kanya bang kalahati ng pendant Mars? Aniya, at muli na namang dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Parang ako ang pendant na to Mars, hindi na mabubuo kung wala si Hendrix. Tuluyan na siyang napahagulhol. Bigla siyang niyakap ng kanyang kaibigan. Mars, tama na. Nakakasama sa anak mo yan. Hindi naman kasing napakadaling lumimot, lalo na't daladala pa niya sa kanyang sinapupunan ng tanging magpapaalala sa kanya sa lalaking mahal na mahal niya. Pero tama naman ang kaibigan niya. Wala na mangyayari kung patuloy lang siya sa pag-iyak. Hindi na magbabago pa ang lahat. Ikakasal na sa iba si Hendrix, kaya kahit mahirap, kailangan niyang kayanin alang-alang sa anak niya. Mars, okay na ako. Hindi na ako iiyak pa. Sabi ni Fatima habang nagpahid siya ng kanyang mga luha. Mabuti naman Mars kung ganon. Gawin mong inspirasyon ng anak mo para magpatuloy sa buhay. Sabi nito at muli siyang niyakap. O siya Mars, maiwan muna kita ha. Maghanda lang ako ng almusal natin. Wika nito saka tumayo at lumabas ng kwarto. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po kong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.